It is 4 p.m. We bring developing news. And the stories behind the headlines. This is StoryCon. I'm Regina Lay. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Monday, June 8th. At least 16 people reported dead in the aftermath of a magnitude 7.8 earthquake in Sarangani. According to the Office of Civil Defense in Davao Region, the deaths were recorded in regions 11 and 12 as well as in Socsargen. These fatalities are still subject to validation. 134 people have been reported injured. Fivolks has canceled its tsunami warning following the strong earthquake off Sarangani. The highest wave height recorded was 1.48 meters in Kiamba, Sarangani. Fivolks science research analyst Paul Sawi earlier told One News that aftershocks could last for months, with the highest possible magnitude recorded at 6.8. So hanggang kailan po natin mararamdaman yung aftershocks? So possibly within months pa po. Months pa, tama. Example po, yung nangyari sa Cebu. So hanggang ngayon po, meron pa pong aftershock yung sa Cebu. So imagine po natin, 7.8 po to. So mas malaki po siya. So ina-expect po natin na pwedeng mas tumagal po siya. Sa ngayon po, ang pinaka-highest na magnitude po is 6.7. Then based po dun sa pinaka-main shock niya, which is 7.8. So usually, ang ina-expect namin na pinaka-highest na aftershock is around 6.8, mga ganun po. The Civil Aviation Authority of the Philippines, or CAAP, temporarily suspended operations at the General Santos City Airport. CAAP says a notice to airmen was in effect from 8:45 a.m. to 3 p.m., while assessments of air navigation facilities, equipment, and operational capabilities were being conducted. It advises passengers to coordinate with their respective airlines for updates on the status of their flights. Senator Erwin Tulfo says he's set to file a case this afternoon against the 18 alleged bagmen of former Congressman Zaldi Ko. Earlier, the group had accused Tulfo of receiving suitcases filled with money. Senator Tulfo also said he plans to formally inhibit from the Blue Ribbon Inquiry on flood control once the committee begins its proper proceedings. Another group that's filing a case is the Alliance of Health Workers, which has filed a complaint before the Office of the Ombudsman against Health Secretary Teodoro Herbosa and Undersecretary Albert Francis Domingo. The group called for an investigation into what it described as an unconscionable, tone-deaf, and illegal misuse of public funds for personal luxury. The complaint stemmed from the alleged upgrade of Domingo's airfare from economy to business class for a trip to Geneva, Switzerland to attend the World Health Assembly in May. And joining us today is StoryCon's resident political perpetrator, Mr. Raul Llamas. So we are back to Happy Monday! No, balik na naman tayo sa mga nangyayari sa Senado. Excited ka ba? Good. We were expecting something more colorful this morning, but We were? You don't think that was color enough? no, kasi the soldiers upstairs We're there. Sana nga. in the pinatawag building, sila. So quarterly, and then Senator the Padilla. hearing, if you might call it that, was downstairs. So Yeah. all it would have taken was somebody to make a motion. To force them them to attend someone the Tawag sila. hearing. Oo. But I guess out of courtesy, I don't know. Yeah. But anyways, let's bring in the Philippine Star Editor-in-Chief, Amy Pamintuan. Hi everyone! Happy Monday! Oh, bakit happy Monday? Happy dun sa Mindanao. Kahit dun sa Mindanao, okay, kawawa okay. naman yung mga ayun naman. That's Dito right. naman perpetually unhappy tayo sa mga politiko natin. May biyahe ka daw, Ami? May biyahe ka? Bukas. Oh, bukas na ba? Oo, bukas. Akala ko Friday. Ah. Bukas hanggang Friday. nila? Oo, bukas Tuesday to hanggang Friday. Uy, isang larga mo, ha? Ikaw. Magliliwaliw. Buti pa siya, tika. Di ba nakakatawa na Aalis. biglang inatras si Lauren sa testimony? Nagkamali daw eh. Just like nagkamali sila kay Senator De Nagkamali Lima. daw. Daming mali, no? Much the same way na nagkamali sila kay Senator And the Laila. funny thing is, their lawyer says if Lauren wants to, she can file a case against Which is a cop-out. the people who implicated her.
Anong tawag doon? Falsus in uno, Unum falsus falsus in, in, omnibus. omnibus. False in one thing, false in everything. But Yan na nga eh. we're not, I don't know about you, but we're not here to pass judgment today kasi that's their job. But Never. yung kanina, ang takeaways natin sa Blue Ribbon Committee hearing was that turns out the NBI and the DOJ did proceed with an investigation into the omnibus testimony ng 18 former bodyguards. And so it went through the process, tapos hiningin sila ng NBI ng individual affidavits. Kasi as we keep saying, hindi naman pwedeng 18 people all had the exact same experience. Kasi there were also instances wherein, kunyari, there were only 2 or 3 of them relaying the story, but all 18 signed on to it. According to NBI Director Melvin Matibag, hiningan daw nila ng individual testimonies, individual affidavits, but ayaw magbigay. So that's where the investigation was held up. Yes, nagkagulo sila nun sa NBI eh. Yeah. Dahil ayaw pumayag ng mga abogado. Ng individual interviews, Oo, na tsaka parang ng, nag-invoke sila ng right against self-incrimination. yes. Nagkasigawan pa nga sa NBI office noon na dineputize ng ombudsman para hingian sila ng mga individual affidavits. No? So meron din kasi, of course, may the other side is saying, oh, but ayaw investigahan. Why don't authorities look into the claims of the 18 alleged bagmen? But NBI Director Melvin Matibag was saying kanina that they did, but they were asking for individual affidavits. The other side didn't want to give them that. Ano ang logic nila? Saka paano kang mag-common affidavit? Dalawa daw yung nagkamali sa kanila. Di ba? In the case of Lauren. Kaya Hindi. hindi pwedeng ano yun. Well, Paano yun? hindi lang dalawa because remember, they also, binawi din nila kay Senator De Lima. It was in fact on one of our sister programs kay interview kay Manong Ted Filon. O yung maleta raw kay Baka nagkamali Laila. daw sila kay Senator De Lima. Pero there is later, this- inamin nila, naging supot. well, hindi rin because na-interview din natin si Attorney Baligod and we also covered their press conference. So it went Yeah. from, may inconsistencies din doon eh. So it went from maleta to paper bag na brown to envelope. Yung envelope, naalala ko yun, it was former Congressman Mike Defensor who told us that. Envelope daw yung dineliver kay Congressman De Lima. So Nagbabago. Pamura ng pamura, no? but he's Mahal, still buying mahal yung that. Rimowa kasi. Dati Mahal yung naging Rimowa eh. tentative din sila doon sa ICC in dollars, di ba? Yes. For a while. Hindi ko na alam kung anong status ngayon. Pati yung In dollars na yung yun. pag-exchange sa money changer, remember? Ang Oo. tagal Yeah. natin doon on that interview with Attorney Baligod, we were asking him what about the logistics of changing that huge a sum sa money changer. But yeah. Hindi pwede yun eh. Mag-hearing daw uli sila ngayong Webes. Red flag yun eh. Dapat pabayaan na lang na merong nagki-question, di ba, na ano, kung ang tawag natin yung hostile questionnaire. Yeah. Hindi pwedeng yung kontrolado mo lang yung narrative. Someone has to ask difficult questions. I agree. Kung hindi ang tawag dyan, press conference, hindi hearing. I agree. But the thing is, si Cayetano had a press con just a few minutes ago and he was insisting that Hindi ko narinig eh. that yung what happened this morning was a cover-up of sorts. But the thing is, Ano natin malalaman former kung di sila soldiers were nagtatanungan, invited di ba? to attend, and they refused to on prodding of both Cayetano and their lawyer. And instead, they were up in the office Kaya nga. of Robin Padilla. So, on one hand, they are saying it's a cover-up. On the other hand, they're refusing to have them appear. Kaya nga, ano yun? Kaya nga. So, You- yun. Natawa rin ako, Ami, doon kay Gusto lang nila Congress. mag-press conference na lang. Press conference yung kabila, press conference yung kabila. Hindi hearing yan eh. Wala nagtatanong. Oo. Pero dito kasi medyo official na eh. Nasa records na siya. Tapos yung secretariat nandun na. So may ganong klaseng kaibahan in terms of recognition. Pwede nilang sabihin kasi si Alan Peter is not recognizing yan eh. Oo nga, si Alan Kaya Peter. yun ang sabi. Kaya So wala mangyayari dyan, hindi tayo gagalaw eh. But sabi ni whatever the case is, you'd want the 18 so-called Marines or 18 former soldiers
to be, yes, interviewed, but also grilled. Yeah, you have to be, you not have just to by a grill them. friendly, ano, Kahit saan sila magpunta. Oh, not just by a friendly NBI, panel, but Ombudsman, by or the as well an Senate. adversarial panel. Otherwise, you'll just have a press con. Pero magkakaroon ka kasi Press dyan con ng- nga siya. Magkakaroon ka dyan amin ng de jure recognition eh. Halimbawa, BICAM. It's not even a press con, Ed, kasi wala naman nagtatanong na press. Kasi kung press ang nandyan, kung ano-ano na tinanong ng mga journalist dyan, Okay, di ba? call to vlog. Lahat ng mga inconsistencies, tatanungin yan. I mean- Kahit walang senador, mabuti pa nga mag-press con na lang eh. Call to Pero- vlog din. Pero Ami, hindi na siya press con eh. At least yung the other side. Dahil magkakaroon na siya ng de jure recognition. Dahil, halimbawa, Kaya nga. BICAM. Meron kang dehure, ha? Oh, halimbawa, BICAM. Kung a-attend yung lower house sa BICAM together with the new majority, that's Kaya mabuti pa nga, doon na lang. That's an official recognition. Dahil hindi naman a-attend yung lower house doon sa BICAM nila Alan Peter. Yun ang sinasabi ko lang, na magkakaroon ka ng recognition, lalo na from the executive. There, Pinag-uusapan, sabi ng Malacanang, pinag-uusapan na daw nila yung Dehure, special de facto. session. Yeah, tama. Oh. Ha. so, ang kanina din, sa hearing kanina, sabi ni Director Matibag, and the DOJ, si Prosecutor General Fadulyon, that they lowered the bar already. Ang hinahanap lang nila is probable cause to investigate further. Hindi binaba na siya from prima facie evidence to probable cause, which is a lower threshold. But yun nga, the investigation was stalled. So there was another story that Director Matibag told the hearing. Sabi niya, for example, there were testimonies of the maletas being loaded onto the car. Tama yung plate number, tama yung car, tama yung ownership. Pero nung tinanong naman daw kung yung tao mismo, I think it was Butuan, if he himself delivered the suitcases, yung maleta, sabi niya, hindi po, driver lang ako. So, Third person. oo, yung second person. Yun yung point ni Director Matibag kanina, which is, may maraming butas, and he called it concocted. Actually, yung isang butas, kay Congressman Pepito Alvarez. Nung pumunta nung Friday. Tinawagan ko siya. Sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Oo nga, galit na galit. Oo. Anong ginagawa mo dyan? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, dinamay kasi ako rito. Bakit ka dinamay? Tungkol doon kay Mike Defensor na meron daw emissary na kinausap siya na bumoto sa impeachment. Tapos nung hindi siya bumoto, isinama siya sa listahan. Biglang nandyan yung Biglang pangalan nandun niya. siya sa listahan. Kaya dumiretso siya ron. Kaso tumayo naman sila Marcoleta, na iwan lang si Alan Teka Peter. lang, yung pangalan niya was under those na tumanggap o bumigay? Nagbigay? Hindi ka na maleta. Tumanggap. Jesus Maria Josep, si Kaya nga jokingly- Congressman Alvarez is Jokingly, sabi ko, very rich. jokingly, sabi ko nga. Yeah, di that's ba, a very wealthy Sabi ko, person. di ba kung ikaw nagbibigay ng maleta, hindi ko so, inalaska ko siya. Nasa anong listahan siya? Yung nagbigay o yung tumanggap? Bilyonaryo yun. Ikaw naman, yung mahirap lang ba yung tumatanggap ng maleta? Hindi, sabi- Yung tingin sa mga tumatanggap. Sabi ko, Elites ba? sabi ko, paano naman kami? Sabi ko, paano naman kami? Sabi ko nga sa kanya, okay lang kahit yung Rimowa na maleta na lang, wala nang laman. Ano, mahal yung Rimowa? 80,000 yun eh, di Kung ba? yung paleta lang, okay na yun eh. Sabi ko, kahit paleta lang ako, okay na ako. Sabi ko. Natawa lang ako na nandun siya. Talagang pumunta eh, dumiretso, di ba? To clear his name daw, sabi ni Congressman Sabi Pepito ko, kung ano Alvarez. ginagawa mo dyan? Alam mo, wala namang cut-off ng economic level yung mga tumatanggap eh. Ganun ba? Oo, wala. Sabagay, sabagay. Anong incentive mo pag billionaire Oo, ka? ikaw Kaya nga naman. lalo sila yumayaman eh. No, but if you're a billionaire, Parunong sila tumanggap. if you Nagbasa. You can never be rich enough in the Philippines. but if you've always been a billionaire, anong incentive mo para tumanggap ng maleta? Ano mo Eh, uubusin? to be a richer. trillionaire. To be a To multi-billionaire. get richer. I don't buy it. Ano mo I don't buy ubusin it. yung pera? Ikaw ba? Di ba yan Tingin daw mo ang sa... may tinanong daw na congressman Teka, niya. tingin pa yung mga Marcos maubusin yung pera Hindi nila? ka pa ba napupuno sa kayamanan? Yeah. Hindi, yung isa kong kaibigan na Taipan, no? Namatay siya nung during na COVID eh. Pero bago siya namatay, sabi ko sa kanya, Bot, ano gagawin mo sa pera mo? Meron kang $5 million. $5 billion. Anong gagawin mo dyan? You can only spend so much. Wala ka namang bisyo masyado. Johnny Walker Black lang. Tapos yung kwan mo, yung sigarilyo mo, yung made in China na tobacco, yung
Sabi ko, siguro kaya yung mayaman to mga to, no? Mga tikoy. Mga tipid. Tikoy. Mga tipid. Baka hindi na naman alam niya kung ano tikoy. Yung buwig, hindi niya alam. Yung... Alam niya kung anong tikoy, Uy, pero alam ano? ko ang wig! Ang apelido niya, ano ang apelido niya? Alam niya, tikoy. Oh, kayo Pwede kayong guess natin na dyan Gulo niyo Teka lang. Let's pivot now. And bring in and talk about the disaster in Mindanao. We have science research analyst Paulo Sawi of Favolts for the updates on the magnitude 7.8 Sarangani earthquake. Thanks again for joining us, Paulo. I mean, I know na nag-appear ka na sa ibang shows, pero salamat for taking time out. Good afternoon, Paulo. Oo. Good afternoon po sa inyo po. Good afternoon, sir. po. Meron ka na bang summary of what happened? No? Casualties, Okay po. destruction, Updates. So, ang mabibigay ko po sa inyo is summary po ng lindol na nangyari po kaninang 7:37 a.m. po. So, bali po, simulan ko na po. Go po. Kaninang 7:37 a.m., meron tayong lindol na ang lakas niya is magnitude 7.8. Then, ang origin niya, tectonic. Ang lalim niya is 33 kilometers. Then, ang epicenter niya is nasa Maasim, Sarangani po. So far, ngayon po, ang nakikita po namin pinakamataas na intensity is intensity 7 sa General Santos City. But, ina-expect po namin na yung ibang province or yung ibang towns po is tataas din po yung intensity nila kasi base po sa nakikita namin sa social media. Madami pong mga bumigay ng mga building po. Ganun po. Tapos, as of now po, as of 2 a.m., bigyan ko po kayo ng update ng number of aftershocks po. So, meron na po kami 258 na recorded aftershock. 84 po dun yung platted, meaning is yung totally nalolocate po namin within the area po nung main shock or nung 7.8. Then, sa ngayon po, 10 po yung felt po. Pero tingin po namin mas madami pa po dun. Kaya nag-survey pa po kami kung ilan pa po yung mga naramdaman pong lindol po dun. Paulo, 258 recorded aftershocks. The question always is, are we expecting more? Yes po. Sa katunayan nga po, di ba kung naalala nyo po, noong 2025 po, October, meron po tayong lindol sa Bogo, sa Cebu. So, sa ngayon po, thousands na po yung aftershock niya po. Then, ano pa po kaya itong mas malaki ito, 7.8. So, nag-expect pa po tayo ng mas madaming aftershocks po. Yung mga... Paulo, ang kinatatakot ngayon, siyempre dito sa Metro Manila, maapektuhan kaya yung West Valley Fault. At medyo, ano rin tayo, 7.8 yung magnitude nung 1990, no? Yung Great Luzon Earthquake, yung magnitude nun. Pareho lang. Opo. Ayun po, madalas pong tinatanong po sa amin yan kung maapektuhan po kahit yung mga previous interview po. So, direkto ko po sasabihin po, hindi po. Kasi una po, napakalayo po ng yung Sarangani po, or actually ang generator po ng lindol na yun is Cotabato Trench. Tapos napakalayo niya po dito sa Metro Manila po para makapag-transfer po ng stress. So hindi po talaga tayo maapektuhan or hindi magkakaroon ng malaking lindol dahil lumindol po na malakas sa Sarangani po. Just to compare, ano yung intensity ng pinakamalakas na naramdaman noon yung sa Luzon? Kasi napakalakas talaga nung daming patay eh. Kung hindi po ako nagkakamali, mas 7, intensity 7 or 8 pa po yun. Umabot ng 8 yung intensity ha? Intensity. Opo, tama po. Yung Yung ngayon po sa Sarangani po, actually hindi pa po verified kasi naghihintay pa rin po kami sa mga report po ng LGU o kaya ng OCD po kung ano po yung final assessment po nila sa mga damages po. So yung ano po yung center is bandang Maasim, hindi pala Sarangani. Kamusta po yung Maasim? How bad was the quake in Maasim? Di ba 7.8 ata yung Gensan? Gensan is Sorry 7. po, ang 7.8 po is magnitude, but Okay. yung Magnitude intensity po, ang intensity po ng Gensan is 7 po. Okay. Ayun. Okay. But how Tapos- badly was Maasim hit? Kung ganun kung 7 ng Gensan, ano yung sa Maasim kaya?
Kasi maasim, So, sa coastal area lang eh. It's down south of Jensen eh. Opo, tingin po namin mas malakas po siya. Then, to give you an idea din po, yung sea level station po namin sa Asim, naka-record po siya ng tsunami po na may height na around 1.48 meters po. So, medyo, although malaki din po yun, 1.48 Yeah, meters that's po. around 4.5 feet. Ayun po. So, kaya Sa Cotabato Trench yan eh. Meron ba ng tsunami alert sa Cotabato? Dati tinamaan na sila ng medyo malakas na tsunami eh. ayun po, kanina po, nag-release po kami ng tsunami warning po. So sa tsunami warning, may siyam na probinsya po kaming sinama po. So kasama po doon Sarangani, Basilan, Davao Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur, at saka Zamboanga Sibugay po. Pero kaninang alas 3 pasado po, 3:19 p.m., bali, nag-issue na po kami ng tsunami cancellation po. Meaning po is wala na pong malalaking malaking wave po na maaaring makasira po. Ayun po. Meron na bang list kayo ng mga casualties, injured, or whatever? Sa ngayon po sir, wala pa po. But usually po, hinihingi po namin yan sa Hospitals. Office of Civil Defense po at saka sa OCD. LGU po. So wala pa silang binabanggit? Pero kasi magagabi na. Opo. Tapos in addition to that po, may mga nagbubuo na po kami ng team ngayon. Ayun po, kasama din po, mag-a-assess din po sila sa lugar na sa Sarangani po, pupunta po sila doon. So, party po sila ng quick response team. Tapos ayun po, posibleng masagot po yan ng team na yun kasi i-assess po nila yung mga totally collapse po ng mga bahay, kung ano po ba yung mga damage, partial damage po ba siya, ganun. Considering the movement, kasi hundreds of aftershocks, sabi nyo, medyo tatagal. Tama lang ba na sinuspinde indefinitely suspended yung classes dyan sa affected areas? Okay po. So, ang pinakamagandang question po dyan is dapat tignan po nila is yung structural integrity po ng building po. Ayun po. Ayun po. Kaya tingin ko po okay lang po yun para bigyan po sila ng panahon para ma-inspect po yung building kung safe pa po ba balikan yun or hindi na po. Pero yung isang problem natin dito, wala tayong mga security engineers na nagche-check sa structural stability ng ating infrastructure. Sa ibang bansa kasi, sa Europe, regular yan eh, yung pag-check ng structural integrity. Tayo kasi nagche-check tayo pagka tapos na ng disaster. Yeah. Not before. Wala tayong Tama ganung po. technology. So, may mga plano ba kayo para at least ma-mitigate yung ganyang klaseng destruction? No? Dahil nga, halimbawa, mga flyover, mga tulay, etc. Yung mga common na mahalaga yun eh. Dahil pag tinamaan yun ng mahigit 7.8, delikado. No? Lalo na kung ating mga contractor ay yung mga contractor na nadawit dito sa flood control scandal. No? Yung ganun ba? Actually, yung makakasagot po talaga niyan is yung LGU po kasi sila po talaga yung naghahawak po ng mga, di ba may mga municipal engineers po sila. Tama. Kami po, may mga engineers po kasi, may engineers din naman po kami. Pero parang ang pinaka-main role po nila is, example po, ngayon QRT, mag-inspect po sila for damages po. Pero yung parang maintenance po, tingin ko po dapat po is yung local government po. Tama naman. Thank you, Paolo. Balikan ko lang yung sinabi mo. So you said the West Valley fault here that cuts through Metro Manila should not get affected. But at this point, alam niyo na ba ano yung fault yung nag-cause ng earthquake na ito? Opo. So yung earthquake kaninang umaga, ang generator niya po is Cotabato Trench po. Ayun po. Yung Cotabato So Trench. kung familiar po kayo is, Cotabato Trench po ang tawag po. Siya din po yung generator ng Moro Gulf earthquake yung 1967 po, na around magnitude 8 po. And is this connected to any other fault lines in the country? So far po, hindi po siya connected sa ibang fault lines. But itong Cotabato Trench is mahaba po to. So isipin po natin, nasa katabigan siya. So offshore, dagat ng Pagadian City, pababa ng Sarangani po. So mahaba po yung
trace niya po. So, kapag ganun kahaba po, malaki po yung mapoproduce na magnitude po talaga. Malalaking lindol yung kaya niyang i-generate. Paolo, tanong ko lang ha, ewan ko kung kabisado mo, would you know if the country has a shortage of structural engineers? Kasi parang yan ang tanungan lagi kapag may nagko-collapse dito sa palipaligid. Kulang daw tayo po. ng mga ng skill Tingin to ko test po, for structural integrity. ang alam ko po, meron pong grupo for this, tingin ko, skills po, equipped naman po sila po. Ah. Yung son-in-law ko kasi ay isang security engineer sa Netherlands. No, so talagang very strict sila sa pag-check ng mga structural integrity. Lalo na yung Netherlands is below seawater. Yeah. Yung level nila. Kaya siguro, hindi ko alam kung anong gagawin natin para magkaroon ng gano'n. Okay. Ako, pahabol na lang. Sir Paolo, tingin ba ito'y paramdam mula sa Panginoon? Joke lang yun. Huwag mo sagutin. It's okay. You don't have to answer. Baka kasi lumabas na yan sa... Niloloko ka lang niyan, Paolo. Baka lumabas yan sa online selling mamaya eh. Sabi na sa inyo eh. No? Dahil sa ginawa nyo sa akin. No? Yan ang nangyari. Oh. Paolo, pasensya na po sa mga co-hosts. Oo nga, niloloko ka lang niyan. But thank you so much for talking to us and explaining all of that. Thank you We'll let po. you get back to your work. Science Research Analyst of PHIVOLCS, Paolo Sawi. Salamat, sir. Thank you po. Thank you, Salamat, Paolo. Paulo. Kararating lang daw When ni did you Vince become Dixon eh. When did you become biblical? Ay, ito, biblical to. Kaya nga, kailan siya naging biblical? Biblical yan. Oh. Ay, oo nga pala, Seminarista former yan eh. Yung former Si Ed priest ka. Seminarista. Muntik na maging pare. Hindi, Muntik na tagal maging pa yun. pare. Seminarista yan. Oh. So tingin mo, ano na to? He found the light. First of the 7 plagues na ba to? The horsemen. The horseman. Oh, he The found the light. apocalypse. Huwag naman. Mamaya, antayin natin yung online ni Kwan. Ni Alan Peter. Nag-press ka na Meron siya. na, nag-press con na kanina Nag-press eh. ka. Hindi, every hour yun eh. Ano ka Hindi ba? naman. Ano ka ba? Okay, still on the earthquake. Let's move on now and talk to DepEd Davao del Sur Schools Division Superintendent, Mr. Lorenzo Mendoza. Sir, welcome to Storycon. Thanks for joining us. Hello po, thank you for inviting me to this program po. Magandang hapon po sa lahat ng mga Magandang hapon tagapanood, din. tagapakinig ng Storycon. Oo. Dati na po. Sir, kamusta po yung Magandang damage? hapon po. Kamusta po yung damage sa schools, sa mga paaralan? Based po sa mga initial na mga isi-submit po sa amin na mga reports galing po sa ating mga DRR coordinator ng schools at mga districts ay kukunti naman po yung mga naging damage. So mga minor na mga damages po ang nangyari sa mga schools po natin. Kahit na po ang Del Sur, ang Davao del Sur po ay katabing probinsya ng Sarangani. And then kaninang umaga po, nung bandang 7:37 nga, yung sinabi ng ating magaling na tagapagsalita kanina, ongoing po yung aming pagbubukas ng klase through the Oplan Balik Eskwela. At nang sa kalagitnaan ng aking pagsasalita, ay bigla na nga lang pong umalog yung lupa. At medyo mahina nung una, at biglang lumakas at matagal, no? Strong and nagiging strong at saka mahaba yung anong tawag diyan, yung kanyang Intensity. ang yung lindol, no? And then hindi kami nasiraan ng loob kahit na nangyari ang gano'n kasi nga nagkaroon na kami ng napakaraming mga earthquake drill, no? Kasi nga itong Davao del Sur ay laging binibisita ng earthquake mula pa noong 2019. Kaya kagad-agad after nung tumigil yung lindol ay yung mga advisors kinanlong talaga nila yung kanilang mga estudyante dinala sa mga safe spaces o safe places. And then ako naman, dahil ako yung head ng Davao del Sur, nagtawag ako at tumanggap ng tawag galing sa iba't ibang mga district supervisors asking them kung ano yung situation sa kanilang lugar. And then mayroon pa ngang isang tawag na nakabahala sa akin, no? Dahil nga sabi nga may gumuhong gusali na bagong gawa doon sa Matanaw ng Davao del Sur. Kaya kagad-agad tinawagan ko yung principal at saka yung district supervisor ng Matanaw, which is around 7 kilometers naman doon sa kung saan kami nakatayo kasi nga doon yung kick-off nung Oplan Balik Eskwela.
So tinawagan ko at sabi niya, kinonfirm niya na yung gusaling yon ay matagal nang hindi ginagamit nung 2019 pa. Pagkatapos nung malakas na earthquake, na-abandona na siya, nilagyan na ng anong tawag diyan, yung bakod, may mga warning signs na at hindi na pinalalapitan. So doon nawala yung pagkabagabag ko, and kagad-agad pagkatapos naming makita na safe na yung mga estudyante at mga teachers doon sa Manga National High School kung saan kami nagkandak ng kick-off ng Oplan Balik Eskwela, ay binisita ko at pinuntahan kagad-agad yung Matanao National High School. At doon nakita kami ng mayor, ng vice mayor ng Matanao at saka nung provincial director ng Philippine National Police, at dumating din yung regional director, at nakita namin na talagang yun ngang lumang struktura yung gumuho. At nabisita na rin nung municipal engineer yung iba't ibang mga gusali nung building, kasi nga bagong repair yun, ma'am. 56 na classrooms na hindi napasukan ng mga estudyante for 4 years. Gawa nga nung earthquake na nangyari nung 2019, series of earthquake. Gumuho talaga yung maraming bahagi ng building, at yung building na yun nga ay yun lang yung hindi na-repair noong 2023 and 2024. Kasi nga nagsagawa ng malawakang repair ng ginawa ng Department of Education, wherein 56 plus na classroom yung na-repair, at noong November of 2024, saka pa lang nakabalik ang mga estudyante at mga teachers doon sa nasabing paaralan na kung saan doon na uli sila nag-conduct ng klase. Kaya kanina, para nga mawala yung pagkabagabag ko at para masabi ko talaga yung kung ano talaga yung tunay na nangyari, lalong-lalo na dito sa programang ito na talagang maraming nanonood. So sasabihin ko po na talagang yun pong gumuhong gusali ay luma, hindi na ginagamit, inabandona na po siya para tatayuan ng bagong building o ng bagong classroom. Kaya Okay, that's good to know. para po doon sa mga nagkakalat na mga balita na yun po ay bagong gawa, hindi po yun bagong gawa. Hindi po rin din yun na-repair kasi nga irrepairable na po siya at for demolition na po siya. Director, on another kind of damage, ano yung mga nawawasa kasi ng mga buildings, kayang ayusin yun eh. Bawasan lang yung Yes po. bawasan lang yung corruption. Bawasan lang yung corruption, madali nang ayusin yun eh, no? Ang isang damage na hindi natin napag-uusapan, yung invisible, yung trauma halimbawa ng mga estudyante. Paano ba yung sistema nyo o programa nyo para i-process yan? Yung ibang mga estudyante hindi nakakatulog ng gabi yan eh, dahil ngayon sila nakaranas ng ganyang klaseng kalakas na lindol, no? May sistema ba kayo para bigyan ng counseling or therapy yung mga estudyante na talagang may tama sa impact niya? Iba-iba kasi yung level ng impact eh. Yes po, yes po. Dito naman po sa Davao del Sur, kasi nga sabi ko nga kanina, we were frequented by strong earthquakes since 2019. At aside from doing yung tinatawag nating earthquake drill na ginagawa namin every quarter, at kuminsan mas marami pa kapag may mga nararanasan kami mga lindol, ay meron kami tinatawag na psychosocial na counseling na ginagawa sa ating mga teachers, sa ating mga estudyante, upang sa gayon ay matulungan sila sa pagka-cope up nung kanilang experience sa lindol. And then kaya nga yung kanina sa pagkatapos nung masituate na tapos na yung malakas na lindol, mayroong mga parents na nandoon, then nag-ask sila ng permission to already get their child, no, para madala na sa kanilang bahay. And then kinausap ko rin yung mga iba't ibang district supervisors na makikipag-coordinate sa kanilang mga municipal mayor at saka doon sa iba't ibang sa kanilang mga barangay captain para matulungan sila na sa pagde-declare ng walang klase. Kaya dito po ngayon, pagkatapos po nung incident na yon, ay na-declare na walang klase po ngayon. And then mangyayaring baka bukas ay wala pa rin dahil ay ginagawa ngayon ng ating mga municipal mayor through their municipal engineer ay ini-inspect po isa-isa ang bawat
classrooms ng bawat eskwelahan. Sa isang munisipyo, napakarami po mga paaralan. We have 263 schools in the division of Davao del Sur na nasa siyam na munisipyo. And then, kinakailangan na itong lahat pong ito ay mapuntahan ng mga iba't ibang municipal engineer from the 9 municipalities sa pakikipagtulungan na rin ng ating probinsya na meron din silang provincial engineer at mga kasamahan nila para makita at matingnan talaga yung mga struktura at masasabing safe na talagang bumalik yung ating mga estudyante sa kanilang mga So, silid-aralan. so At maganda rin pong nangyari na hindi naman natin ipinagdarasal na nangyari itong ganitong lindol, na ngayon po ito nangyari during the flag ceremony kasi yung mga bata wala pa po sa kanilang classroom. Kasi, kalimitan po nandoon sila sa gym o doon sa open ground nagkaroon ng flag ceremony at may orientation, nagpapakilala doon sa mga Yeah. teachers. Sir. Kasi mm, mahirap siguro kung naglindol tapos nandun na sila Of sa loob course, ng kanilang oo. mga paaralan. Of course, of course. Loob ng kanilang mga silid-aralan. Sir, so Mr. Mendoza, kumusta Yes naman po. yung electricity? Kasi napakarami daw lugar sa Mindanao ngayon ang nawalan din ng kuryente. Kanina Dahil sa earthquake. nagkaroon ng brownout po na mga ilang minuto, may ilang oras. Iba't iba po kasi ng situation. Pero ngayon, meron na po mga kuryente yung karamihan dito sa Davao del Sur. so Ah. so walang pasok today obviously and bukas din. Yes po. For as Then long maaaring as hanggang bukas. Okay, no? okay. Meron Yeah. na po kasi Yeah. mga LGUs Oo. na Yeah. Sir, humingi sir. po ng permiso Yes. na hanggang bukas Oo. kasi nga hindi daw nila matatapos na ngayon Oo. yung pag-i-inspect ng mga Yes, building. alam ko, sir, naiintindihan ko po. So, it might even take a week. Sometimes nakita na natin yun, no? It takes a week Yes to po, check yes the po, oo. structural integrity. But my question to you is, may kakayahan po ba mag-online classes? Because it's also not good if the students will not be able to do their classes, di ba? Bali ngayon po, ang ginagawa pa is kasi opening block pa po ngayon ng yung sa 3-term na school calendar natin. Ang week na po ito is for assessment, for orientation. So ibig sabihin wala pa pong formal na klase talaga ang ngayon nga na linggong ito. So yun po yung sinasabi natin parang blessing in disguise pa rin na wala pa pong formal classes yung mga bata. Pero kung sinasabi po natin yung may mga online capability, may mga modules, handa po tayo, mayroon po tayong mga modules and then may mga online na capability po yung ilang schools po, hindi po masasabing lahat ng schools. Pero dati pa po nung nagsimula yung pandemic, hindi na po nawala yung ating mga pinoproduce na mga modules kasi nga alam natin na itong Davao del Sur ay isa sa mga probinsya na laging dinadalaw ng Yeah. ng kalamidad lalong-lalo na nitong lindol. Well, hindi naman blessing in disguise. I mean, whichever way you look at it, it's a tragedy. Yeah. What sort of help do you guys need from DepEd, from the national agency? Ano pong klaseng tulong? And are you getting it? Ang kwan po kasi paparito na po yung ating nagtatawag na po yung ating mga personalities from the central office. Yun naman repair man lang po yung kinakailangan ng ibang building and then siguro mas kakailanganin po ng ibang rehiyon lalo na yung doon sa may Region 12 o sa General Santos City at saka sa Sarangani yung mga talagang nabugbog talaga ng nasabing lindol yung mga tulong. Dito po sa amin hindi naman po ganun kagrabe po yung damage na based sa mga initial po na naibigay po sa amin. So ang amin po is yung dasal na lang po at pangunawa at saka doon po sa mga nagpapakalat ng hindi magandang balita na yun nga mga gumuhong building na gano'n, sana po iwasan po natin. Yung malaking tulong na po yun para yung ating mga magulang o yung mga relatives natin na nasa labas ng bansa o nasa ibang lugar dito sa Pilipinas ay masabi nila na safe pala dyan kahit pa nagkaroon ng malakas na lindol. So sana po ay itong pagkakataong naibigay sa atin ay may paalam natin no sa ibang lugar na dito sa Davao del Sur ay talagang walang
ganoon kalaking pinsala ang nangyari. Pero sir, ang mahalaga po siguro masiguro ninyo na ma-inspeksyon ng maigi ng mga Yes po, eksperto yes po. yung mga gusali sa mga susunod na araw. Dahil kahit Yan tapos po. na yung panganib sa ngayon, May aftershocks pa baka Yun nga po. class pa tayo. Wala namang na-report sa inyong injured kahit sinong estudyante o teacher. Ang na-report lang po sa amin is yung hinimatay and then regarding sa injured, wala naman po nababalita po na nangyaring ganun. That's good to hear. Okay. Salamat. We'll leave that there. Salamat for talking to us. DepEd Davao del Sur Schools Division Superintendent Mr. Lorenzo Mendoza. Salamat, sir. Mag-ingat Salamat po. po. Thank you po. Salamat po. Thank Thank you you. very much po. Thank you. Ganun pala yung tawag Sabi talaga. sa'yo. Psychosocial counseling. Ano sabi ni Ami? Sabi niya, sabi ko sa'yo. What is she saying? Baka may Sabi ko sa'yo, kausap. Baka may unhappy Monday. Sabi ko, unhappy Monday. Unhappy. Ala ko may kausap sa Philippine Star. Usually kasi ginagamit yun sa politika. Psychosocial? Oh, psychosocial profiling. Pino-profile mo yung mga political actors. No? Profiling, hindi profiling counseling. nga. Kanya nga. Ang kailangan ng psychosocial counseling, yung mga tao matapos magkasundo yung mga politiko. Si Manny Mugato, ang expert dyan. Psychosocial profiling. It takes one to know one. Gusto naman ang pinaginitan mo. Sige, mag-break muna tayo. Oh, is it break time? I'm not getting the... You're watching... Am I supposed to go to break? Yeah, that's Okay. you. You're watching Storkland on One News. We just need to take a very quick break. We'll be right back. Please stay with us. This is the Story Conference Group or the Storycon Group. We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to Storicon, the Story Conference. I'm Edlin Gao. And I'm Regina Lay. Still with us, Ami Pamintuan of the Philippine Star and Ronald Llamas, our resident political unpaid hack. That's the most accurate Yung pregnant introduction pause. I've Yung ever pregnant pause lagi. Look at that. Unbayaran, ha? If I may say so, di ba? Most accurate. That was almost a compliment. Almost. Don't get too excited. Unpaid hack daw siya. Okay, let's bring in our mojo. Wala pa. Wala pa ba? Wala pa. Ah, okay. I thought But, you're ready. Modyo ba saan yun? Say. Sa Malacanang ba yan? So now, our mojo from the Modyo Senate. ba yun sa Malacanang? But meron Modyo bang sa kwan? Malacanang? Ami, is there something happening sa Malacanang? Wala, sinabi lang ng Malacanang kay Alan Peter, don't play victim. Kanina, sinabi. Merong ganong ano. Saka may warning sila against people daw who pretend to be holy. Naglabas ng kanyang Oh, yeah. statement yung Catholic Church 3 Sundays ago. Binanatan nila si Alan for using the name of the Lord thy God in vain. Saka yung yung habit niya ng paggamit ng scriptures. Sabi nga ni Shakespeare. Nang ano? Scriptures. Sabi nga ni Shakespeare. Scripture. Even the devil can quote Quote scriptures. scriptures. Anyone can quote scriptures. Yeah. Oo nga. Okay. Nandyan na si Okay. Modyo. We go to our Senate mojo, Merimon Reyes. Merimon, balita mo kami sa nangyari kaninang umaga at sa anong hindi nangyari kaninang umaga. Hindi ka na nakapula o nakaitim, Merimon. Oo. Ready na para pag napagpawisan ulit may pamalit tayo. Pero kaninang morning, yung 9 o'clock a.m. na pagpupulong ng Blue Ribbon Committee, ang tawag dito ni Chairman Senator Erwin Tulfo, hindi raw hearing kundi consultative meeting kasi hindi pa raw fully organized yung Blue Ribbon. Kailangan daw ito isa lang sa sesyon, pagbotohan, especially yung mga i-elect na members from the minority bloc.
Pero nung nagsimula to, nag-roll call sila, and ang nasabi, wala raw explanation or reply yung panig ng 18 individuals, allegedly bagmen, na nagpadala ng kickbacks from flood control projects. Pero around 10 o'clock a.m., when we got wind at pinuntahan natin sa baba, dumating Senator ni Levito Baligod plus yung 18 individuals, pero hindi sila pumunta directly sa session hall, umakyat sila sa office si Senator Robin Padilla. And ang sabi nila dito, ready naman daw sila. Nag-press con sila doon sa taas, sumunod tayo. Ang sabi, handa naman daw silang pumunta sa kahit na anong venue, humarap para raw isiwalat yung kanilang alam dito sa issue ng korupsyon, pero ayaw nilang illegitimize na si Senator Erwin Tulfo ang mamumunuan ng Blue Ribbon Committee. Pero bukod pa dyan, ang call din nila mag-inhibit daw si Senator Tulfo since isa siya sa mga nabanggit na nakatanggap ng kickback. Sabi naman ni Senator Tulfo kanina, mag-i-inhibit daw siya. Merimon, we covered that part already. Ang mas interesado kami is yung press con ni Senator Alan Peter Cayetano. I know he said a lot of things. For example, there are dalawa na ang Senado ngayon. One that is the Republic of the Philippines, the other is the Republic of Malacanang. Talk us through And ang that. sinasabi ni Senator Cayetano dyan, wag daw magpaloko, wag daw magpaikot. Yung sinasabi kasi na Senate of Malacanang, ito yung, ang pinaparty niya dito, yung Gatchalian-led bloc. Kaya ang sinasabi niya, kung sakali raw, ang kukulangin na lang daw, isa pang senador, pati raw isang galing sa palasyo para mabuo yung majority. Pero kasi pinupush pa rin kanina ni Senator Cayetano, hindi legal, illegitimate yung ginawa nilang balasahan sa Senado, lalong-lalo pertaining sa Senate Secretariat, pati sa Office of the Sergeant at Arms, Senate President at SP or Senate President pro tempore. Ang kailangan pa rin daw dito, according sa Ligang Batas, is yung 13 majority senators. Kaya may nilabas ding letter itong si Senator Cayetano kay dating Senate Secretary Jose Luis Montales, and even dito papunta kay Secretary Renato Bantog na magkaroon daw ng pag-uusap na habang nalilito daw yung mga tao, dalawa raw, ang parang suggestion ni Senator Cayetano, dalawa raw sila ni Gatchalian na pipirma dito sa mga dokumento na kakailanganin para raw hindi maipit ang empleyado. Although hindi ito sobrang nalinaw ni Senator Cayetano kung paano magkakaroon ng ipitan kasi sa website ng Senate nakalagay ng pro tempore, SP pro tempore si Senator Gatchalian. Si Senator Cayetano nakalagay senador na siya. Pero ang nabanggit dito, yung magkakaproblema raw, baka maipit yung sweldo ng mga empleyado and other documents na kakailanganin daw ng pagpipirma. Pero ang wala pang clear response from the end of Senator Gatchalian dito, pero ang huling nakuha daw ni Senator Cayetano ay yung response ni Gatchalian na may letter na addressing to former Secretary Montales na hindi na raw siyang secretariat at magkakaroon na ng transition nga dito na kay Secretary Bantog. Nabanggit mo kanina, Merimon, na sabi nila Baligod saka ng 18 Marines, ayaw nilang i-legitimize itong Blue Ribbon nila Senator Sherwin Gatchalian saka ni Erwin Tulfo. Pero at in the same breath, sinabi rin nila na dapat mag-inhibit si Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo. Kung sinabi mo na ayaw mong i-legitimize, kahit mag-inhibit si Erwin Tulfo, hindi pa rin sila dadalo. So, what gives? Ano ba talaga ang gusto nila? Yun yung una nilang sinabi, di ba? Ayaw nilang i-legitimize. So kahit sino pa yung head ng Blue Ribbon, kahit hindi siya kasama sa testimony ng mga Marines, hindi pa rin sila dadalo. Ronald, kanina, tinanong natin ulit yan sa dulo eh. Ang tanong namin was, kung sakali man na may schedule ulit yung Blue Ribbon under Senator Tulfo o kaya naman schedule ng quote-unquote hearing ng Cayetano-led bloc, pareho niya bang pupuntahan o sisiputin ang mga ito? Sabi naman ni Attorney Baligod, wala naman daw problema. Kasi nga raw, ang gusto nga daw nila is mailatag yung mga alam nila. And matter of fact, magsasabit din daw siya ng names kay Senator Pia and Alan Peter Cayetano ng additional 14 ex-soldiers o kaya naman ay mga empleyado daw dati ni former Ako Bicol Party List Representative na maaari rin daw ipatawag dahil ready daw ang mga ito na magsalita. So, paulit-ulit eh. Yun din yung paulit-ulit namin tinatanong eh. Kung paano kung iimbitahan, kasi sabi ni Senator Tulfo, sa next hearing daw, iimbitahan pa rin itong 18
Sabi naman ni Atty. Baligod, wala naman daw sa kanilang problema. Pero yun nga lang, sa consultation niya raw kay Senator Alan Peter Cayetano over the weekend, ang sinasabi ni Cayetano, ang lehitimong Blue Ribbon Committee ay itong pinangungunahan ni Senator Pia Cayetano, pati yung subcommittee nito na pinangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta. Pero ang sabi pa kanina ni Atty. Baligod, wala naman daw silang planong hindi pumunta sa Blue Ribbon kanina. They keep saying they're ready to talk, pero bakit sila pumunta dyan kanina and didn't go down to the BRC hearing? Hindi ba pinag-isipan nila Senator Erwin Tulfo na i-compel sila ng konti para dumalo? Kahit konti lang. Sa ngayon, wala pa raw gano'n, sabi ni Senator Tulfo. Kasi nga, invitation lang naman daw ito, plus meeting ito, pero iimbitahan pa naman daw sa susunod itong 18. So wala pang nasasabi si Senator Tulfo na citing for contempt. Pero on the other hand, ang kanina kasi, kaya umakyat ng opisina nila Senator Robin Padilla, nag-hold ng press con itong si Atty. Baligod. Tapos doon pa niya sinabi na gusto niya lang daw linawin yung invitation na nanggaling daw, napupunta raw, invitation ng pagpunta sa Blue Ribbon Committee hearing nung June 4. Pero pagkatapos naman nung nagtuloy-tuloy yung kanilang press con, and sinabi naman kung sakali raw na bumaba sila at maabutan na ongoing pa yung hearing ng Blue Ribbon sa session hall, pupunta raw sila out of courtesy, wala naman daw doon problema. Plus, Senator Robin Padilla, sabi niya, sa escort niya raw, sasamahan niya raw, pero that's as how far he will be participating. Kasi kung sakali man, ang kinikilala naman ni Senator Padilla, etong Blue Ribbon ni Senator Pia Cayetano at Marcoleta. Parang Eh, over the bakit hindi weekend, na lang nagpunta kanina? Wala nangyari. Anong ginawa nila dyan? Gusto lang Nung nila pagkatapos- mag-press con. Nung pagkatapos kasi nilang mag-press con, pagbaba namin dito, saktong tapos na rin or katatapos lang din nung consultative meeting ng Blue Ribbon. So, Di ba dapat sumipot muna sila doon bago sila nag-press con? yun nga yung akala namin kasi nung, for example, ito yung entry point ng isa. Pagbaba kasi nitong hagdan, nandyan yung entrance to the Senate building. Ito may pinto dito pa session hall. Kaya nag-aabang kami, it's either dediretso na sila dito or kung may iba silang pupuntahan. And yun yung nangyari. Hindi sila umakyat ng pa-session hall. Pumunta sila ng floor fifth floor, opisina ni Senator Robin. mag-press con. Sabi pa kanina ni Senator Robin, sinundo niya kasi sa babae itong 18, pati si Atty. Baligod, kasi medyo nagkaroon ng problema lang sa access pass lang yung stickers na to bilang bisita ni Senator Robin. Sabi pa ni Sen. Robin, tara raw sa kanyang opisina. Pero kung maisip o maisipan daw nitong 18 or nila Atty. Baligod na pumunta sa session hall, doon din daw sila pupunta. So sabi naman ni Atty. Baligod, wala naman daw silang parang pinapanigan dito, pero gusto lang nilang linawin ito. now, over the weekend, I think si Gatchalian had a meeting with the Senate Secretariat and the OSAA. Tama ba yun? Parang I saw some photos over the weekend. So it appears that Gatchalian already has administrative de facto control over the Senate. Yeah. Am I getting that right? Is that what you're also getting there? Yes, Bo. Kasi nitong weekend din, yung mga empleyado ng Senado, naglabas din, nag-air out ng kanilang concern na naiipit daw sila, nalilito sila sa kung ano yung dapat bang mangyari, sino ba ang dapat nilang sundin. Pero on the other hand, even ang Civil Service Commission, kinikilala na rin si Gatchalian. Plus, si Senator Gatchalian mismo, yun nga, nakipagpulong sa Office of the Sergeant at Arms kanila, kay General Corpus, sa Senate Secretariat, kay Atty. Renato Bantug. So, technically, all systems go na siya. Pero, Senator Cayetano, hindi niya pa rin kinikilala ito. So, for Senator Cayetano, si Secretary Montales pa rin, pati si General Parlade ang in-office. Yung sinasabi ko kanina na de jure as well as de facto recognition. The jure is by law. Yeah. As Mary Mon said, even on the Senate website, nakalagay doon is pro tempore si Sherwin Gatchalian and Senator Alan Peter Cayetano. But it's still not clear, Mary Mon, and I know you're also confused about the proposal of Alan Peter Cayetano's bloc to co-sign yung documents in the Senate. I mean, how would that work? Is it a kind of term sharing or is it just lahat ng documents from here on sila pareho magsasign? Alam ko, hindi pa payag Ang siya. sabi ni Senator Cayetano, yun ang proposal niya, basta pareho sila. Kaya ang tanong nga lang namin kanina sa kanya, paano yun mag-work kung hindi sa kanya dadaan yung
papers for signature kung kung dadaan lang ito kay Senator Gatchalian. So, ito yung sabi ni Senator Cayetano, basta it will happen naman daw kung sakali man at hinihintay niya na lang din daw yung end ni Senator Gatchalian kung tatanggapin ba itong kanilang proposal. Ang alam ko, Mary Mo, hindi yan tatanggapin. Yeah. I mean, Dahil it's that will complicate matters. At saka, in a way, that will... It's a recognition. It's a recognition of Senator Alan Peter, na senador na ang trato ngayon. Do we know if Senator Cayetano has any plans to challenge this at the Supreme Court? Oh, Although hindi pa siya nagsabi. Eventually kasi, yun ang recourse nila. Kung i-maintain nila yung ganitong position, magko-co-warranto sila for the Supreme Court to decide on several matters. Sino ang existing Senate President, ano ba yung ibig sabihin ng quorum, etc. etc. Pero most probably, hindi makikialam din ang Supreme Court. Or even makialam sila, that will take years. Ang sabi pa kanina ni Senator Cayetano dyan, actually last time ang sinabi niya dyan, baka raw kung merong magdudulog sa Supreme Court, ang mas kailangan gumawa niyan, yung Gatchalian-led bloc. And kanina, ang sinabi niya sa press con tungkol dyan, optional naman daw kahit kanino yung pagpa-file sa Supreme Court kung may points for clarification daw. Even Senate employees can do that. Pero so far, walang sinabi si Senator Cayetano kung from their end ba magkakaroon ng pagtatanong o pagdudulog sa SC or tulad ng sinabi niya, mas kakailanganin daw yan ng Gatchalian-led bloc. As far as the way Merimon, Gatchalian kompleto ba sila kanina? Yung new minority, nandiyan ba sila lahat kanina? Ang nakita lang natin from the new minority, si Cayetano mismo Yung iba, hindi pa natin sila nakakagilap. Pero from the new majority or yung solid block 12, ang nakita natin kanina, si Senator Rizon Teveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, JV Ejercito, Sherwin Gatchalian, Senator Raffy, and Senator Erwin Tulfo. So, tama yung Senator Tito Soto, present din siya. So, ang hindi natin nakita ay Ping yung Lacson. iba pa. Ping Lacson, Cheese Escudero. Cheese Escudero, wala rin Cheese. siya kanina. So far, pero marami yung new majority na nakita Ang natin. Pero wala Maganda naman dyan. kasi session ngayon, di ba? Walang session Pero ang maganda dyan, Mary Mon, kung meron kang video na nagkasalubong sila sa corridor. Yun. Sinong dalawa? Magtulakan ulit. Yung si Alan Peter, tsaka yung ibang senador, di ba? Ang ganda nun pag nagkakuan sila. Dahil nung isang araw, ang sigaw na ng mga supporters ni Alan Peter, burn! Burn Congress, burn Malacanang. So, talagang antagonistic Tingnan natin yung yung kanilang actuations kung sakaling magkasalubong sila dyan. Ang counter cry ng mga tao, abolish the Senate kasi ang gulo-gulo na. Oo nga. Okay. Nagpapasalamat nga si Senator Cayetano raw sa mga nagpaparasign sa kanya kasi ibig sabihin daw nun, kinikilala pa rin daw siya as Senate President. Diba? Okay. Teka, pahabol ako. Bok, teka, I'm trying to figure out ano maaaring maging resolution dun sa AMPAS, dun sa 18 dating sundalo Kasi on one hand, of course, you have the invitation from Erwin Tulfo's Blue Ribbon Committee. On the other hand, you have their lawyers saying na, ay, willing naman kami, pero dapat hindi si Erwin. And so on and on. But in the end, kasi we'd like to see kahit paano their testimony put on the record and challenged and tested. I think that's what's missing Kasi what we saw also last week was that was not so much a testimony as it was an exposition, Press con. an expository exercise. Not even a press con, actually. Yeah. So, di ba, in the end kasi the Blue Ribbon is supposed to be challenging testimony and evidence And that's what we're trying to that's what we're waiting for So may napag-uusapan bang possible compromise o posibleng meeting point para finally maisalang itong 18? Well, Bok, yan yung aabangan natin. Kasi on the side of Senator Tulfo, malinaw na sinabi niya kanina, iimbitahan pa rin daw itong 18. Kasi nga, ang nasabi, baka raw, kaya raw, probably hindi nagpakita yung mga kongresistang inimbitahan is dahil wala raw silang i-confront. So kung dadating itong 18, pwedeng dumating itong mga kongresista dahil meron silang i-confront regarding the allegations thrown against them. On the part of Attorney Baligod, kanina pa ulit-ulit nga namin tinatanong, wala naman daw problema. Pero hindi nawawala yung nabanggit niya na may consultation nga siyang ginawa kay Senator Cayetano na sinasabi ang legitimate na Blue Ribbon yung kay Senator Pia at kay Senator Rodante Marcoleta. So,
we'll see how everything unfolds, lalo't parehong hearing or parehong Blue Ribbon, wala pang definite schedule sa next na hearing or meeting nila. Kasi yung nilabas na sulat ni Cayetano over the weekend to Atty. Baligod was in a way discouraging their appearance before the Blue Ribbon Committee of Erwin Tulfo. And sinagot yung naman ni sinasabing Baligod. hindi raw guaranteed ang safety. Oo. Pero di ba sinabi ni Baligod, hindi kami dadalo dahil because we don't recognize yung Blue Ribbon na yan. So, ibig sabihin, tinuldukan din nila. Kaya ang sinasabi ko, may contradiction doon sa sinasabi nila mag-inhibit. And Si Erwin. contradiction din sa sinasabi ni Mary Mon that all the Senate reporters kept asking him, ano plano nila, why are they there? And Attorney Baligod keeps saying na handa naman kami mag-testify, mag-participate. Kaya lang, hindi nga sila dumating today. Kung Blue Ribbon ni Alan Peter. No? Ganun You naman can't oo. choose. Yun ang dating You doon know, sa sinabi nila. Pero Mary Mon, as far as the group of Sherwin Gatchalian is concerned, tapos na yung issue eh. May recognition na sila from Malacanang, may recognition na sila from the lower court. Actually, Hindi naman nila kinakailangan ng recognition sa Supreme Court. If there's anybody who needs to challenge it with the Supreme Court, Sila, Alan. it's, Oo. kasi sila yung sila yung nasa labas ng kulambo, in other words. Oo. Tsaka, De facto na to eh. tsaka hindi nila tatanggapin yung mga proposals ni Alan Peter. I'm sure of that. No? Yung proposal na joint signing, yung mga gano'n, no? Hindi tatanggapin yan. No? Mas ang issue nga rito ay yung special session. At kung meron ng 13 itong bagong majority. Actually, yung ibang legal luminaries ang sinasabi, sapat na yung 12 eh. No? So, bakbakan pa yan. Pero that will be resolved, if ever, sa Supreme Court. No? Na sa ngayon, wala naman nagsasampa. Yes. Okay, we'll leave that there. Thank you so much for your updates. Mary Mon Reyes, live from the Senate. Salamat, Merimon. Thank you, Sinedye Mary Mon. tayo. The question now is whether magtatawag si President Marcos ng special session. Na sabi ni Claire Castro Pinag-uusapan na daw. they're very open. They're very open. Oo. Pero ang hihintayin nila dyan ay yung ika-13th senator. Ano, yun yung magiging isang Na actually, objective ng chichismisin special ko si session. Ronald. Oo. Kakaroon daw, Ronald. Meron na daw 13th. Yun yung isang purpose nun. Chichismisin kita. Yun yung isang purpose nun. Hindi, ikaw chichismisin ko. Because parang Oo. pag may isip pang Meron na tumawid, raw eh. pag may isip pang tumawid, moot na rin tong argument na to because he really doesn't Kaya have the nga. numbers. Yes. At siya mismo nagsabi, aalis ako kung meron silang 13. Sinabi ni Alan yun. You would take him at his word. So, who is Yun the naman. 13th senator? Sinabi din niya yun about the House. Chinichismis ko si Ronald eh. Meron na daw Ronald eh. Meron na nga. Baka daw within the day, malaman. Meron nga. With the initials. Hindi naman yun magre-report sa Blue Ribbon eh. Hindi naman yan session eh. Di ba? At ano lang, nandito ba yung, Hindi nga. nasa Senate ba yung 13th na tumawid? Today o wala? Wala. Alam niyo na. Ilang syllables? Mary Mon enumerated the senators who were there. Kung sino kung wala, alam mo na. Mahirap. Baka makulang pa eh. Hindi pa matuloy. Oo nga, baka mausog. Sige, wag na Baka lang. mausog eh. Baka mausog. Oo. Close ba kay Lord? Hindi si Lord de Vera. Lord? Kay Lord. Kay Lord. Kalo ko kay Lord de Vera. Malapit ba kay Lord? Ay, lahat naman sila nagpe-pretend na malapit kay Lord. Pero ang talaga malapit kay Lord, si Manny Mugato. Ikaw ba hindi ka malapit kay Lord? Diba? Malapit ako sa Lord of Darkness. Oh, that much is true. That much is true. Okay, we will go into a break, so please stay with us. May break pa. This is the Story Conference Group or the Storycon Group. Welcome back to StoryCon, Abergine Lake. I'm Ed Lingao, and of course with us, Rol Llamas and Ami Pamintuan. Binaliktad na. Hindi na ako nagbabasa ng Ronald Llamas. Takot na sa iyo eh. Okay, circling back to our updates on the magnitude 7.8 earthquake, we check the situation in South Cotabato. We have Governor Reynaldo Tamayo on the phone. Governor, magandang hapon po and thank you for joining us.
magandang hapon rin at sa mga tagapanood at tagapakinig natin nandyan. Isang napagandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon, Magandang hapon po. Governor. Governor. Pinapaliwanag ko rito, Governor, na hindi lang kayo Governor ng South Cotabato. No, kayo rin ay head ng partido ng Presidente, yung Partido Federal, the ruling party. Apo. Apo. Anyway, Gob, makibalita kami dun sa sa latest dun sa inyong probinsya. Ano po yung inyong huling nabalitaan dun sa sa damage saka sa mga napinsalan? So far, ako'y lubos na nagpapasalamat sa team natin sa South Cotabato dahil nga sa halos na-perform nila na maayos yung palagi namin pinapractice na pag merong mga lindol na kagaya nito ay talaga na-perform nila. So right after kasi ng lindol, ang ginawa natin, naka-deploy kaagad yung mga designated na mga infrastructure audit team at saka quick response team natin. So after 4 hours, yung 57 major infrastructure, mga importanteng infrastructure ito para makatakbo na maayos yung probinsya, ay agarang na-assist nila. So after 4 hours, lumabas na yung report nila. Nung lumabas yung report nila after 4 hours, na-found out namin na hindi naman siya delikado na mabalikan ng mga tao. So isa dito yung mga hospitals, meron kami, tsaka yung ating mga opisina. So yung mga aftershocks na lang ang tinitingnan namin. Pero napaka-importante kasi yan pag may mga lindol. Kasi ang problema kasi natin dyan, after kasi ng paglabas ng mga tao, yung pagbalik, lalo sa pasyente, kasi yung pasyente lalagay mo yan sa labas, magtitente. So baka doon ang magiging casualties natin. So nangyari, kailangan talaga ma-perform kagad ang dapat ma-perform para kahit paano maibalik natin sila sa mga certain areas sa loob ng hospital. Pero so far okay naman. So ngayon, dahil sa mabilisang aksyon, nagawa kagad ng paraan na within 4 hours ay talagang natapos natin. So ngayon, we are on the process na nasa labas na tayo, mga private infrastructure na ang ginagalawan natin. Sa ngayon, ang pinaka-latest update, meron tayong 132 na injured, at meron tayong 2 casualties. Kumusta naman po yung mga schools sa inyo? Mga ilang araw kayang masususpinde klase? Magdedepende po ito sa assessment ng infrastructure audit team natin. So inuna muna natin yung mga priority areas, pero simula kaninang hapon, alauna, sinimulan na yung assessment sa mga schools. Hopefully matapos nila hanggang bukas, tapos saka natin i-evaluate kung pwede na bang babalikan ng mga estudyante. So yun yung ginagawa natin ngayon. Pero ang kagandahan kasi dito, yung mga private school ay sa Monday pa sana babalik yung mga estudyante. So, yung may mga damage kasi na sa private school. Yung sa public school, may mga iilan, pero sa tingin ko, usable pa naman at hindi naman magiging delikado. So, yung mga daan lang, may mga tulay lang talaga na mga sira. Gob, kamusta ang response ng national government? Kontento ba kayo sa kanilang response o mas marami pa yung hinihingi nyo na tulong mula sa national government? Alam mo, ako ay nagtaka. Right after ng lindol, in 15 minutes, tumawag mismo yung Pangulo. Tumawag siya sa akin, I think that is 7:30, 7:45. Tumawag yung Pangulo at meron na siyang instruction kagad na nabigay sa NDRRMC. At ngayon nga, katatapos lang namin na meeting for 6 p.m. na updates nila para sa Pangulo. So lahat naman naibibigyan nila yung mga regional offices kasi doon sa aming rehiyon ay napakabilis rin naka-react at nagtutulungan kami ngayon doon. So in less than 1 hour, on top na din yung NDRRMC natin sa area.
Okay. Sir, yung may mga lugar kayo sa sa South Cotabato na bulubundukin eh. For example, Tiboli, I think is pretty much hilly and mountainous eh. Wala akong balita ng mga landslides o mga na-cut off na lugar? Sobrang daming landslide. Actually, meron tayong isang may mga evacuees tayo sa isang barangay doon sa Lake Cebu. Sa Cebu. Pero manageable naman. Maraming landslide. Pero hindi naman siya masyado nakapekto sa community kasi nagkakaroon ng rerouting at mga detour sa mga daan. So far, hindi naman damaging yung landslide. Pero marami na talaga yung landslide na nangyari. Okay. But the communities have been cut off, I suppose. They have enough food naman siguro in the meantime? Yeah, sa ngayon, wala kaming problema kasi meron tayong mga buffer stock. At yung pinalalagyan ng mga buffer stock natin na hindi man talaga naapektuhan. So, agaran naka-address kaagad natin yan right after kasi may mga team na in charge eh. Kaya mabilisan yung distribution kaya hindi kami kaagad nagkaroon ng mga evacuees rin dahil nga sa ang iba na i-restore natin sa kanilang mga community. So with food packs na at yung mga pangailangan na rin nila. So kaya sa tingin ko, namalis naman na maayos dito sa aming lalawigan. Okay, we'll let you go. Okay. We'd like to say thank you kay Salamat, Governor. Thank you, Tamayo. Governor. Tamayo. Governor of South Cotabato. Salamat, sir. Ingat po. Yeah, maraming salamat rin. Maraming salamat rin sa inyo. Ingat po. Balita ko lang daw, baka daw mag-special session for the earthquake. Yeah. I'll just give an update. As of 3 p.m., according to the NDRRMC, 19 dead, 134 injured, Yeah. 12 missing. Kasama na yung mga na-mention ni Governor Tamayo just now, although the NDRRMC says these are still for validation. Pero yun yung pagka... Saka ni-reject na ni Sherwin Gatchalian yung proposal ni Yung double signature, ay shared Alan signature. Peter na administrative power sharing. Ayun, ni-reject na yon. Ang tawag doon, signature sharing. Signature sharing. Saka ni-reject Term naman ni sharing, Alan di ba? Peter yung... Sabi ni Alan Peter, ayaw daw niya ng special session if it will lead to a power grab. Makakatanggi ba sila doon pag tinawag ng special session? Hindi. Di ka makakatanggi, di ba? Hindi. You would have to turn Saka up to joint the... yan, di ba? It's a joint, Correct. di ba? Yeah. Joint congressional. You have to turn up to the plenary. Hindi pwedeng yung boycott like what we saw last week. And kahit naman they try to take back the majority, as one of our lawyers said last week, yung mga lawyer guest natin, si Attorney Molo, kailangan sa plenary din gawin. Hindi pwedeng sa off-site. Yeah nga. He has to turn up to the plenary and take back the votes if that's what he thinks he has. Pero ang kwento nga ni Ronald, there might be more changes. Ikaw talaga. Ni-reject na yan ni Sherwin. Sabi ko, Yung reject. joint signing. Hindi naman sila ganun ka-stupid para tanggapin yung ganyang klaseng offer. Signature sharing. Pero ang tanong, what's in it for the people who are crossing over, yung mga tatawid, di ba? Ano yung mga binigay sa kanila? To save the institution. Kayo Goodwill. talaga. No, I mean, what Ayun talaga. do they get for it? I'm sure merong horse trade dito. Wala. Mga politiko yan, syempre. Principles, no? Institutional integrity. Diba? Like that. Save the institution. And ako daw ang nasa kuweba. Pumasok na ako. Nakakapit na ako. Ay, nako. Nakagano'n ako sa kuweba. Ikaw talaga, Ayan, hindi ka na makontento. No? Kaya daw hindi pa Saka- nagtatanong nung special, it has to be requested by the Senate Tina-finalize daw nila yung agenda nila. Kaya hindi pa sila humihingi. Pero sa ngayon, yan ang pinag-uusapan ngayon, baka yung earthquake ang isa sa mga dahilan para mag-special Oo session. naman, tama naman because it's a national disaster, di ba?
Yeah. kailangan din natin bilisan yung pag-release ng mga funds and so on and so forth. Pero Yung nangyari sa Senate, natural disaster din yun. Hindi lang man-made natural. disaster yun. Hindi natural yun. That's a man-made It's a man-made disaster. disaster that comes Unnatural yun. very, very naturally. Hindi, force majeure. Ano ba force majeure? Act of God Oh. or beyond, that's beyond your control. Close ka ba kay Lord? Force That majeure, you know. di ba? Sabi ni Juan, sabi ni Senator Robin Hood Padilla. Oh. This earthquake is force majeure, is a disaster. Oh, yeah. Any way you yeah. look at it. Alam mo, pasalamat lang tayo, mababa yung tsunami. Kasi Oo nga eh. sa Sarangani Actually, nangyari yung yung earthquake eh. Ang tendency ng ganyan, mako-contain dun sa bay yung yung Pag yung Pero plates, binabaan na eh. pag yung talagang... Baba na yung tsunami warning. pag, Yeah. Matindi yung fluctuation ng plates, malaki talaga yung and tsunami. sabi nga ni Paulo Sawi of Favox, mahaba yung Cotabato Trench. So every time gumalaw ito, malaki talaga yung damage. So tama si Ed, we should be at least glad na hindi Tapos delikado yung mas mga malala yung aftershocks. tsunami. Dahil yung mga building, humina na eh. Yung structural integrity. Kahit mahina yung mga kwan, konting ano lang yun. oo, konting yanig lang, yung iba baka gumuho na eh. Kaya mahirap talaga pasukan yan ulit, yung mga buildings na yan. Okay, we'll leave that there. Okay. Our thoughts go Para out to our lumapit na yung kababayans Biyernes. in Mindanao. Condolences to the people who's lost family members. But thank you for joining StoryCon today. Amy Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, Ronald Llamas, our resident political pundit. Join us again tomorrow at 4 p.m. for StoryCon. I'm Gina Lay. I'm Ed Lingao, kapatid. We're one news, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.